sinabi natin na ang Allah ay kumikilos sa tatlong paraan. Banggitin muna natin sila. Ang Allah ay kumikilos sa pamamagitan ng paraan, ng walang paraan at laban sa paraan. Kaya tingnan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kumikilos sa pamamagitan ng paraan. Siya ay kumikilos, ngunit natatago ang kanyang pagkilos sa makalupang mga pangyayari. Maganda, wala sa pamamagitan. Okay, paano ayon? Siya ay nasa mihrab, nakakulong siya, at binibigyan niya siya ng mga prutas ng taglamig sa tag-init. At ang mga prutas ng tag-init sa taglamig, 100% hindi niya nakuha iyon mula sa, alam mo, pamimili o anumang ganoon. Kaya't para bang nangangahulugan ito na si Allah ay nagbigay sa kanya ng walang paraan. At may mga pagkakataon na si Allah ay kumikilos laban sa paraan. Noong itinapon si Ibrahim alayhi salam sa apoy, ano ang karaniwang ginagawa ng apoy? Sa utos ng Allah. Ngayon binago ng Allah ang kanyang utos na karaniwang lumilitaw sa pamamagitan ng apoy. Ngayon sinasabi niya, maging malamig. Kung huminto siya sa malamig, baka siya ay nangisay sa lamig. Kaya sinabi niya, at mapayapa. Partikular na ngayon dahil sinasabi nila na kapag nakikipag-ugnayan o nagsalita si Allah sa apoy, lahat ng apoy sa sansinukob ay nakikinig na sa amr ni Allah. Pero nang sinabi niya na para lamang kay Ibrahim, sinasabi nila na hinubaran nila siya at siya ay nakatali ng isang lubid. Ang lubid na nakatali ang kanyang mga kamay ay nasunog, pero hindi kahit isang buhok. Kay Ibrahim alayhi salam, ito ang kodra ng Allah. Kaya ang Allah ay kumikilos sa pamamagitan ng mga paraan. Ang Allah ay kumikilos ng walang mga paraan at ang Allah ay kumikilos laban sa mga paraan.